inyo ang mga balitang totoo. Balitang una sa lahat. Ako po si Rubio Dasandanya. At ako naman po si Stred Tejado. Ito ang Balitang Bagyo. Sa ulo ng mga balita, SM pinapaalis na sa Luneta Hill. opisyal protektado umano ng Wetting Lord. Dumogan itinanggi ang pagiging isang wetting lord. Pagsuspinde sa SONICE ipinagpatuloy. International Order of Demolay Baguio Chapter iminungkahi ang Truce 2010. Presyo ng mga bilihin nananatili pa rin. Pacman sa Baguio pinaghahandaan ang susunod na laban. Robin Padilla at Mariel Rodriguez, kasal na nga ba? At Bambenes Diner, bukas na. SM City Baguio, pinapaalis na sa Luneta Hill. Mula sa araw na ito ay meron na lamang 7 araw na natitira ang SM Management para i-relocate ang mall sa ibang lugar. Ayon kay Attorney Manuel Santos, ang mga tagapagmana ni Placido Carantes ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ngayon ng SM. Sa isang sulat na ipinadala ng Law Office sa opisina ng SM Prime Holdings sa Pasay City, nakasaad na ang mga Carantes ay hindi umano nagbigay ng permiso para patayo ng building sa Luneta Hill. Ayon naman sa SM Prime Holdings, nabili nila ang lupa sa DENR sa halagang 65 milyong piso. Nagbigay naman ng palugit ang mga Carantes para bakantihin ang lugar at hindi nagbigay ng dagdag pang pahayag ang SM Management ukol sa isyu na to hanggat hindi pa naririnig ang kaso sa korte. Protektado umano ng isang taga-ombudsman ang kanyang ama na isang wetting lord sa Kabisayaan, kaya't malaya itong nakakalusot sa mga otoridad at hindi mahuli sa iligal na operasyon nito. Kinilala ng reliable source ang wetting lord na si alias Boy Julio na kumikita ng hindi bababa sa 1 milyon araw-araw dahil foco nito ang ilang probinsya sa katimugang bahagi ng bansa. Ayon sa source, iniimbestigahan na umano ng grupo ng Anti-Money Laundering Commission si Boy Julio para malaman ang mga ari-arian nitong kinita sa illegal gambling at maisumite sa Bureau of Internal Revenue. Ngunit ayon sa source, malamang na walang mangyari sa sinasabing investigasyon dahil ang nasabing investigasyon ay hawak umano ng anak ng nasabing wetting lord. Baguio City Mayor Mauricio Dumogan nagsalita na sa mga paratang na di umano'y isa siyang wetting lord. Nagbabalita si Charlie Correa. Tinanggi ng kasalukuyang alkalde ng Baguio na si Mayor Mauricio Dumogan ang pagiging wetting lord na siya namang ipinaratang sa kanya ng dating arsobispo ng Lingayen, Dagupan na si Oscar Cruz. Kabilang ang pangalan ni Dumogan sa listahan ng mga hinihinalang wetting lords at ilang pang mga kasangkot na tumatanggap ng pera mula sa iligal na laro ng wetting. Binasa ni Senador Teofisto Gingona III ang listahan sa publiko nito lamang ika-21 ng Setyembre sapagkat ninais ng Senate Blue Ribbon Committee na isang open session ang maganap na pagdinig. Number 3, Retired General Eugene Martin and Mayor Dumogan in Baguio. Agad nagpatawag ng pulong si Dumogan at sinabing malinis ang kanyang konsensya ni hindi umano niya alam kung paano ang proseso ng paglalaro ng wetting. My reports will bear it out na talagang even up to this date, talagang nilalabanan natin yung sugal kahit anong klaseng sugal. Mahigit 3 dekada nang napagsisilbihan ng mayor ang Baguio kung kaya't itinitiwala na lang niya sa publiko ang paghusga. Ano pong masasabi niyo sa pagkakasangkot ni Mayor sa wetting? Sabi ko lang, siyempre more evidence para hindi lang basta-basta natin masabi. Wala pa akong masabi at hindi ako naniniwala. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon sa mga akusasyon ni Oscar Cruz. Mula rin ito sa Baguio City Hall, ito si Charlie Correa nag-uulat para sa BC News. Pagsuspinde sa SONICE Transport Corporation ipinagpatuloy dahil sa ilang paglabag sa DOTC. Atin namang matutunghayan ang balitang ito kay Hannah Ubar. Ipinagpatuloy ng Department of Transportation and Communication ng Cordillera ang pagsuspindi ng prangkisa ng SONICE Transport Corporation. Ang pagsuspindi sa kumpanya ay ipinagpatuloy hanggang September 23. Ito'y dahil sa hindi nila pagsunod sa mga utos na DOTC pagkatapos ng insidente sa Sablan kamakailan lamang. Tinanggihan ni DOTC Regional Director Attorney Federico Mandapat ang sertipikasyon ng mga bus na isinailalim sa vehicle inspection.
Sa halip na 19 na bus, 8 lamang ang nasa ilalim sa vehicle inspection. Ang vehicle inspection ay inutos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board pagkatapos ng insidente noong August 19. Ang mga pamilya ng mga biktima ang humiling sa pagpapatuloy ng pagsuspinde sa prangkisa para sa pampublikong kaligtasan. Ito po si Hannah Obar nag-uulat para sa Balitang Bagyo. Iminungkahi naman ng International Order of Demolay, Baguio Chapter ang Truce 2010 kung saan magtitipon-tipon ang mga fraternities at sororities dito sa lungsod. Para sa ulat na ito, si Amy Avila nagbabalita. International Order of Demolay Baguio Chapter, iminungkahi ang Truce 2010. Sa darating na ika-9 ng Oktubre, ay magaganap ang isang pagtitipon ng mga tanyag na grupo ng fraternities at sororities o ng mga kapatiran dito sa Baguio Convention Center. Ang Truce 2010 ay pinangungunahan ng International Order of Demolay Baguio Chapter kabilang na Angry Mob Productions, Brian's Resto Bar and Cafe sa pakikisa ng Tourism and Special Events Division. Layunin naman ang pagtitipong ito na mapagbuklod ang mga kapatiran sa Baguio City para maiwasan ang mga kaguluhan, bangayan o banggaan sa pagitan nila at para na rin sa mas ikatatahimik ng syudad ng Baguio. Ang mga kumpirmado ng mga kapatiran na darating sa nasabing okasyon ay ang Alpha Kappa Rho, Alpha Phi Omega, Artist Circle, Beta Sigma, Jodera, Kappa Epsilon, Pi Sigma, Pi Sigma Delta, Sigma Beta, Sigma Kappa Pi, Sigma Delta Pi, Tau Omega Mu at Samahang Ilocano. Para sa Balitang Bagyo, ako po si Amy Avila. Maraming salamat, Amy. Samantala, nananatili pa rin ang presyo ng mga bilihin, ngunit asahan ang pagtaas nito sa nalalapit na Kapaskuhan. Alamin ang karagdagang balita kay Hannah Ubar. Nananatili pa rin ang presyo ng baka, baboy at manok itong buwan ng Setyembre dito sa Baguio. Hindi tumaas ang presyo ng gulay tulad ng kangkong, sitaw, ampalaya, repolyo at talong. Nananatili din ang presyo ng mga mabibiling isda tulad ng bangus at tilapia. Tumaas po ba yung presyo ng gulay? Parehas pa rin. Ano pong basis na pagtaas po ng presyo kung sakali po? Pagdating ng Christmas, ang kada kilo ng baka ay mabibili pa din sa 240 pesos. Ang kada kilo ng baboy naman ay mabibili pa din sa halagang 180 pesos. At ang manok ay mabibili pa din sa halagang 120 pesos kada kilo. Inaasahang tataas ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan dahil sa nalalapit na Pasko. Mula sa Baguio City Public Market, ito po si Hannah Obar nag-uulat para sa Balitang Baguio. Salamat, Hannah. Tumungo naman tayo sa ating ulat panahon. Magbabalita mula sa Pag-asa si Amy Avila. Ang Kalakhang, Maynila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan o pagkulog pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ang iiral. Ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 24 antas ng sentigrados. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ang iiral sa Luzon kabilang na ang Baguio at maging sa Kabisayaan at mula naman sa silangan at timog silangan ang iiral sa Mindanao. Para sa ulat panahon, ako po si Amy Avila para sa Balitang Baguio. At para naman sa sports news, si Pacman nasa Baguio para paghandaan ang nalalapit na laban kay Antonio Margarito. Si Charlie Correa mag-uulat. Nalalapit na ang laban ni Pacman kay Antonio Margarito kung kaya't gaya ng dati ay umakyat ng Baguio ang kampyon at ngayon congressman na rin upang mag-ensayo. Nagsimula na ang sparring session ni Manny sa isang gym sa Baguio, ngunit hindi pinayagan ang media na makapasok sa loob. Kaya naman inaabangan at nakikisabay na lamang sa jogging ang mga fans ni Manny sa Burnham Park. Matapos mag-jogging ay nag-shadow boxing naman si Manny. Isa ito sa mga inabangan at kinamanghaan naman ng mga tao roon. Makikitang mabilis pa rin ang galaw ni Manny at patuloy pang kinukondisyon ang katawan. Bukod sa Burnham Park ay inaakyat din ni Pacman ang inclined road sa Suelo Village kasama ang kanyang kapatid na si Bobby
at dating world title contender na si Bernabe Concepcion. Nakatakda umanong mag-jogging ngayon si Pacman dito sa Suelo Village, ngunit hindi natuloy gawa ng ambon. Inaasahan namang darami muli ang tao, oras na malaman nilang nandito ang kanilang idolo na nag-eensayo. Mula rito sa Suelo Village, ito si Charlie Correa nag-uulat para sa Balitang Baguio. Atin namang tunghayan kung ano ang bago sa showbiz at lifestyle. Magbabalita para sa E-News si Davey Mateo. Balitang nagpakasal na nga ang bagong magkasintahan na sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez noong Setyembre 17 sa Ibaloy Community na ginanap sa Camp 7 dito sa Baguio. Sinasabing saksi di umano ang ina ni Robin Padilla kasama ang ilang mga kamag-anak sa mother side at ilang mga kaibigan sa industriya ng dalawa. Ikinagulat ng karamihan ang desisyon na ito ng magkasintahan at kahit ang mismong manager ni Mariel Rodriguez na si Boy Abunda ay walang alam sa naganap na pagpapakasal. Ngunit matapos itong mapabalita ay agad naman itong itinanggi ng dalawa. Ang totoong nangyari raw ay isang seremonya upang i-bless lamang ang anak ni Robin na noon ay lilipad patungong Australia upang muling makasama ang ina. Ngunit ayon kay Jimmy Ong na isa sa mga saksi ng kasalan, nang tanungin niya si Robin kung kasalan na nga ba ang ginawang mga ritual, oo ang kanyang isinagot kaya siya na raw mismo ang nagbasbas sa pagsasama ng dalawa. Sa kabila ng balitang ito, suportado pa rin ng ilang mga kaibigan at katrabaho ng dalawa kung anuman ang naging desisyon nila tungkol sa pagpapakasal. At iyan ang pinaka-mainit na intriga ngayong hapon, samantala, suwa ka na ba sa mga kainan na paulit-ulit mo nang napuntahan dito sa Baguio? Naghahanap ka ba ng bago? Yung bago na pwedeng pang pamilya, pang barkada, pang date, o kahit pang mag-isa lang? Pwes, narito na ang hinahanap mo, ang The New Bambenis Diner. Sa labas pa lamang ay may engganyo ka na dahil sa makukulay na flags at malaking statues ng tatlong sikat na superheroes. Si Spider-Man, Superman at Batman na patok sa mga bata at kahit sa mga fanatics na matatanda. Pinagsama-samang classic, 80s and 90s, old theater at old Manila ang kabuuan ng diner. Kapansin-pansin rin ang pagiging creative at varied ng menu. Hindi lamang malalaking servings at masarap, kundi nakakaaliw pa ang disenyo ng mga pagkain. Katulad na lamang ng tornado potato. Medyo may kamahalan nga lamang ang presyo, ngunit sigurado namang sulit ang iyong babayaran. At syempre, kasabay ng masayang ambience ng lugar, ay ang masayahin din at magagalang na crew. Ang Bambenis Diner ay matatagpuan sa Marcos Highway, sa tabi ng Legarda Road at malapit lamang sa Baguio General Hospital. Kaya kung gusto mo ng bago dito sa Baguio, isama mo na ang iyong pamilya o ang iyong mga kaibigan at i-enjoy na ang Bambenis Diner. At yan nga po ang pinakabagong hatid sa inyo ng E-News. Balik sa'yo, Dada at Strel. Maraming salamat, Davey. Siyempre dahil bago ang Bambenis, itry natin yan. Lalo na yung tornado potato nila. Ano kaya yung tornado potato? Tornado? Bakit Patatas. kaya? Sige. At yan ang mga balita para sa araw ng Lunes, ika-4 ng Oktubre. inyo pong natunghayan ang mga balitang makatotohanan. Mga balitang una sa lahat. Ako po si Revihilda Sendanya. At ako po si Strel Quejado. Ito ang Balita Baguio!